Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes, sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. At muli, kung ating pong babalikan, 3 bagay ang pinaalala sa atin nung magsimula tayo noong Miyerkules ng Abo. Yung pag-aayuno, paglilimos, at pananalangin. Muli sinabi doon na kung kayo'y mananalangin, huwag pakitang tao lamang. Kaya ngayon, muli sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad at maging sa atin na sa pananalangin, hindi na kinakailangan gumamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hintil. So, paano nga ba? Parang dito, no? Tinuturo sa atin ni Kristo, paano ba siya makipag-usap sa kanyang Ama? At paano ba tayo makipag-usap sa Diyos? Kasi ang pakikipag-usap sa Diyos, ang tawag nga natin ay pananalangin. So ang pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At ang gusto niya na nawa matutunan natin ay yung magkaroon ng quality, hindi quantity. So, pwedeng masaulo natin, ma-memorize natin ang lahat ng mga numbinaryo, kahit gaano man yan kahaba. Talagang dati, no, yung mga lolo't lola, lalo na yung mga lola, talagang hindi man sila nakakabasa, pero memorize nila, pati mga litanya. Ganun katindi, no? Pero, yun nga po, ang titingnan natin, may quality ba ang ating pagdarasal? O baka puro miyaw-miyaw lang tayo ng miyaw-miyaw. Na minsan para bang may competition ba sa pagdarasal? May competition ba sa paramihan ng sinasabi sa Diyos? So, kailangan natin mailabas, no, sa ating mga bibig ay yung kung ano yung taos-puso na nilalaman ng ating kalooban. Kung ano talaga yung kailangan. Ano ba talaga ang kailangan? Bagamat, ang sabi ni Kristo,
bago pa natin ito sabihin, alam na ng Diyos kung ano ang ating hihingiin. So, idiretso mo na. Direct to the point. Sa panahon natin ngayon, talagang may problema tayo sa communication. Ayaw na nga natin mag-usap, more on gadget. Minsan may mga taong mas madaldal ka pa sa cellphone kesa sa personal. Mas marami kang sinasabi kapag nasa social media, pero kapag harapan na, tameme. Nagkakaroon tayo ng problema eh. Pero muli, ang paalala sa atin ni Kristo, sa ating pananalangin, hindi quantity, kundi yung quality ng ating pong pakikipag-usap sa Diyos. Siguro, yung quality, hindi yung bang huwag ka nang mahiya sa Diyos. Kung ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo sa Diyos. Amen?